mo, kailangan nakakabasa ka ng isip. Oo, minsan yung asawa ko bumabasag dan, nagdadabog. Tinanong ko, may problema? Ano mo sagot sa akin? Hindi mo alam? So, kaya ko nga tinatanong, hindi ko alam eh. O, ba't hindi mo alam? Siguro busy ako, so hindi mo nga talaga alam. Parang gano'n na nga. Ang problema sa'yo, Alex, wala kang alam. Kevin, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Niyaya ko sa restaurant, sabi ko, ano gusto mo kainin? Sabi sa akin ng asawa ko, kahit ano. Umorder ako. Paglapag ng pagkain, sabi sa akin, bakit ito in-order mo? Akala ko kahit ano, wag lang to. Wala ka talagang alam eh. Kailangan nakakabasa ka ng isip, pare. Marami. Magkakaanak ka, may anak ako. Si daddy, ang mga lolo, magaling lang magsabi na mag-anak ka, pero kasi bubuhat-buhat lang yan, pero pagka umiyak na, saka tumayan, bibigyan na sa'yo yan. May anak ako, 11 years old, saka 22 years old, parehong lalaki. Yung 22 years old, nag-aral sa Lasal. Graduate ng Lasal. Millennial, 80,000 ang tuition. Tri-SEM, 240,000. Pagka-graduate na pagka-graduate, alam mo sinabi sa akin? Daddy, I need to rest. Napagod ka? Saan ka napagod? Gusto ko magbakasyon, Daddy. Saan? Sa Japan. Wow! Ang mga Pinoy gusto magbakasyon sa Japan. Bakit? Pupunta sa hotel, sa Japan. Pumapasok sa toilet. Ba't? Kinukuha yung shampoo, conditioner. Ang ganda sa Japan, promise. Ang pinakagusto ko sa Japan yung toilet. Ang toilet sa Japan, high-tech. Pag binuksan mo yung pinto, automatic umaangat yung upuan. Dito, pag binuksan mo yung pinto, umaangat yung upuan, multo yun. Ang ganda ng bidet sa Japan, pag naghahanin mo kayo sa Japan, ang bidet sa Japan, pag pinundot mo, paglabas ng tubig, alam niya kung saan tatama. Eksakto sa butas. Kahit i-adjust mo, ma-adjust din yung tubig eh. Susundan ka, nasa labas na ako, sumusunod pa yung tubig eh. Dito, pag gumamit ka ng bidet, mag-ingat ka. Testingin mo muna. Ang lakas ng pressure. Buwabasag ng pader. Pwede mo pang disperse sa mga rarari. Pag may nang-hold up sa'yo, tapo ka sa CR, kunin yung bidet. Ano? May ginamit akong bidet dito, hindi ko na-testing. Ginamit ko agad sa puwet ko. Pag tira ko, sa sobrang lakas, dito nabas yung tubig eh. Mag-honeymoon kayo sa Japan, mura kayo ng ticket. Cebu Pacific Piece of Air. Alam niyo yung Piece of Air? Sa mga hindi nakakaalam, yung Piece of Air, yun yung murang ticket na pag binili mo ngayon, after 2 years, nakakalilipad. Binili mo, kasama yung boyfriend mo, paglipad mo, wala na kayo. Dinidiscriminate ng piloto ang Cebu Pacific Piece of Air compared sa regular fare passenger. Ganito ang announcement ng piloto. Attention all regular fare passenger, in case of emergency, if you look under your seat, there's a life vest. To all Piece of Air passenger, in case of emergency, repeat after me. Our Father. Magkakaanak ka, ang mga bata ngayon, they're getting weak. Yung anak kong 11 years old, nadapa, umiiyak, dinala ko sa ospital, CT scan, injection, x-ray. Sus Marioso, pag uwi ako na umiiyak eh. Ang mahal eh. Eh, naalala ko ng bata ko, di ba, Major General, yung bata ko, pag nadapa ako, duguan na ako ha. Tatawagin ako ng nanay ko, halika dito. Ano ginagawa ng nanay ko? Ginaganon lang yung baba ko. Ang gusto ng nanay ko, wag lang ako mabobo. May bata oh. Sabi ng nanay ko, Alex, 1 plus 1, 2, okay ka ba? Okay ka ba? 6. Yun naman gusto ko sa mga kasal, mga naglalakad, tapos kukunin ng anak. Yung anak ko, 11 years old. Kevin, ang tuition ng 11 years old ngayon, grade 5, 120,000 sa Colegio de San Agustin. Binayaran ko ng cash para matapos na. Babae yung cashier. Inaabot ko yung pera kong cash. Kinuha ng babae yung cashier, walang emosyon. First time ko nagbayad sa babae ng malaking halaga, ng walang kapalit. Ang sakit-sakit. Sa ibang lugar, VIP na yun. Sabi ko sa anak ko, anak, mag-alaga mabuti. Sabi sa anak ko, dati di ako matalino, okay lang. Basta huwag ka lang patay sa klase. Dahil ang pinakamatalino, hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero yung tumae, hanggang ngayon, tanda ko pa rin. August 18, 1988, alas 3 ng hapon. Hindi ko na sasabihin yung pangalan, blinak niya ako sa Facebook eh. Hindi ko alam ba't niya ako blinak, napikon siya. Hindi ko alam ba't siya napikon ha. Yung classmate ko tumae, nag-post siya minsan sa Facebook. Sabi niya, sa wakas, graduate na yung anak kong babae. Nag-comment ako sa ilalim, pero tumae ka pa rin. Napikon! Kevin, naku, sinasabi ko sa'yo, tatagal mo pare. Papunta ako sa Malaysia, kasama ko yung asawa ko. Ito mga babae, ang hirap ng mga tanong. Lumilipad yung aeroplano. Natural, aeroplano yun, lumilipad yun ha. Tumayo ako, sabi sa asawa ko, saan ka punta? Sabi ko, ano mga options ko sa aeroplano? Di ba toilet lang? Ano, lalabas ako sa Wix, mag-yosi ako? Ito po ang kwento ng Fort Everest. Isang buwan na kaming hindi nag-aaway ng asawa ko. Ang babae, Kevin, pag hindi ka nag-aaway, naiinip din. Tinalong ako, hindi tayo nag-aaway ha. Nantado ka, baka niloloko mo ako ha. Nakatanggap ako ng letter sa Port Philippines. Katabi ko yung asawa ko, binasa ko sa tabi niya kasi nga wala namang problema eh. Ito ang letter ng Port Philippines. True story. Dear Mr. Calleja, we would like to recall your Fort Everest because of airbag malfunction. Okay lang naman kung gusto nila i-recall. Ang problema, wala akong Fort Everest. Pagtingin ko sa asawa ko, wala na yung itim na mata niya. So may Fort Everest ka? Ba't hindi ko alam? Saan siya nakapark? Sabi ko dito to yan, nagkamali ang Fort Philippines. Magpipost ako sa Facebook. Nag-viral siya. Ito yung post ko sa Facebook. Dear Fort Philippines, next time, pag sira ang unit nyo, huwag nyo nang sirain ang pamilya ko. Natutulog ako sa labas ngayon sa loob ng Honda Civic ko. Sabi ko, diyan ka lang, papasok na ako sa showtime, huwag mo intindihin yan, kalokohan lang yan. Alam mo ginawa ng asawa ko, Kevin?
Parang yung nanay mo, ang babae. Tako, sinasabi ko sa'yo. Yung asawa ko, tumawag sa kumare niya. Hihingi ng payo. Sabi ko, pare, huwag mong pababayaan yan. Ang babae, humingi ng payo sa kapwa babae. Never in the history of mankind na ang dalawang babae nag-usap, may nasolve na problema. May kulto yung mga yan. Kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Kaya di ba na nagkaroon ng problema si Gerald sa si Bea? Damay-damay tayo. Umuwi ako, sabi ng asawa ko, nabay tao ba ginawa ni Gerald kay Bea? Hindi, pare-pareho kayo. Hindi ko ma-imagine yung asawa ko, tumawag sa kumare niya, ganito magiging usapan, dalawang babae. Sabi ng asawa ko, Mare, si Alex daw may coaching Fort Everest, hindi ko alam. Anong gagawin ko? Hindi ko ma-imagine ang babae sabihin, Mare, magtiwala ka sa asawa mo. Mahal na mahal ka niya. Never! Ganito ang totoong nangyari. Tumatawag pala yung asawa ko sa kumare niya, nag-ring pa lang ang telepono, walang alam yung kumare kung bakit tumatawag. Ganito sumagot ang kumare. Hello, ano, niloloko ka ng asawa mo, no? Tarantado talaga yan eh. Kinakasal pa lang kayo, wala na ako tiwala sa hayop na yan eh. Hintayin mo kami, pupunta kami dyan, 300 kami. Ang babae, tako sinasabi ko sa'yo, may kulto kayo. Pag may nag-post na babae na isa, ang post ganito, I hate him, 3,000 comments, puro babae yun. I hate him too. Hindi mo ako kilala pero I hate him already. At dalawa ang galit na babae. Ito ang panalangin mo. Level 1 lang ang galit ni Cecil. Ano ang level 1? Ang level 1 ay inihintay ka ng anak mo sa pinto. Yung anak mo, sinarubok ka sa pinto. Daddy, galit sa'yo si mami. Pero natulog na siya. Bukas na raw kayo mag-usap. Level 1, natulog pa. Ang iwasan mo yung level 5. Ano yung level 5? Malayo ka pa sa bahay, nagdadrive ka, nakita mo yung anak mo, tumatakbo sa daan, sinasarubong ka. Daddy! Huwag ka na muna umuwi! Mahal na mahal kita! Napakabuti mong ama. Aayusin ko ang libing mo. Huwag ka na muna umuwi. Maraming ako nakikita mga babae dito, tumatawa lang eh. Kasi ang mga babae pare, magaling ang mga babae magtago ng galit. Tumatawa lang yan. Pero pagpasok na sa pinto, pag kayong dalawa na lang, lalabas yung pangil niyan. Pag sara, natatawa ka doon, tarantado ka. Yung asawa ko nga, ang gagaling ng mga babae may pag-away sa public. Galit na sila sa'yo, pero hindi halata ng public. Yung asawa ko nagsasayaw sa party, inaaway ako, walang kalma naman pa ako sa paligid eh. Nantado ka, Alex ha. Naiinis ako sa'yo, pero yari ka sa'yo pag-uwi natin sa bahay. Gago ka, akala mo natutuwa ako sa'yo? Saan na yari ka talaga, huwag na tayo umuwi, gago ka. Tapos ang babae, budol-budol yan, maniwala ka. Yung asawa ko, pinapalipas muna sa linggo bago ko awayin. Umaga, kumakain kami, sabi sa asawa ko, Alex, may tanong ako sa'yo. Gusto ko maging honest ka lang ha. Pag naging honest ka sa akin, hindi ako magagalit. Promise. Pucha, yari ka dyan, sinasabi ko sa'yo. Ang galing magbudol-budol niyan, gagawin pa yan. Maging tapat ka lang sa akin, sabihin mo yung totoo, hindi ako magagalit talaga. Hawak pa sa krus yan. Swear to God, swear to God, swear to God. Kahit si Jesus na ganun eh. Huwag kang aamin, Kevin. Mag-pray ka lang, papatawarin kita. Pag umamin ka, pag sinabi ni Cecil na, nababae ka na ba minsan? Oo, nababae ako. Yung krus na hawak niya, sasaksak na sa noo mo. Pero promise ha, kayong dalawang mag-asawa, maghanap lang kayo ng mga nakakatawa sa mundo. Kevin, kailangan mo maging matapang. Ang Pinoy matapang, tama ba? Sir, Major General, doon matatapang tayo. Ba't tayo pumatapang? Tayo lang nakakatawid sa daan ng ganito. Kahit din sa kabalatuan, dahil ko nakita tumatawid, ganyan eh. Naniniwala sila na ang kamay na to ay pipigil ng bus. Sa sobrang tapang ng iba, nagyaya pa ng mga tao. So, bigay sa akin, akong bahala sa inyo. Ang tatapang ng mga Pinoy, tayo lang nakikita ko na pag nabilaukan, hindi kailangan ng tubig. Anong hinihingi? Number. Huwag tubig. Number. Number 5, A, B, C, D. Shit, ba't ako inisip ni Eddie? Unique ang Pinoy. Marami nakakatawa sa paligid, Kevin. Cecil, marami nakakatawa sa paligid. Ang Pinoy nakakatawa. Tayo lang mga Pinoy, pag nakamoy na mabaho, sinishare sa iba. Amoy mabaho. Unique ang Pinoy. Nakakatawa ang Pinoy. Wala. Alam mo ako ha, proud ako maging Pinoy. Proud ako maging Pinoy. Nag-perform ako sa iba't ibang bansa. Malaysia, Taiwan. Pag nasa ibang bansa ako, pag nagsiswimming ako sa swimming pool, alam ko may kasabay akong Pinoy. Bakit? Tayo lang mga Pinoy ang nakakapag-swimming sa swimming pool in complete basketball uniform. Kaya tuwang-tuwa yung mga lifeguard pag may nalunod na Pinoy eh. Di ba? Number 32, Castillo. Out! Marami nakakatawa. Pag nag-aaway kayo, tumingin lang sa paligid. Hanapin nyo lang yung St. Peter Memorial. Alam niyo yung St. Peter Memorial? Naku, hanapin yung billboard ng St. Peter Memorial. Gusto ko makausap yung may-ari nun. Dalawang billboard nilagay niya. Tawang-tawa talaga ako. Unang billboard, totoo to ha, 50% off. From July to December. Hurry! Paano ko sasabihin sa nanay ko yun? Nay, may promo St. Peter ha. Baka gusto mong i-avail. Dalawang billboard, may isa pang billboard. Buy one, take one. Paano ko sasabihin sa nanay ko yun? Nay, kausapin mo kasi tatay. Magsabay na kayo. Ako nga sa ABS-CBN, tanta ako ba't galit na galit si President Duterte sa ABS-CBN? Alam ko hanggang March na lang kami, no? Ang ganda-ganda ng ABS-CBN. Huwag panoorin nyo lang yung tamang palabas. Di ba sinunod ng teleserye dito? O, manood kayo ng teleserye. Marami kayong matututunan sa teleserye. Ang unang nyo matututunan, pag mabait sa'yo driver mo, siya ang tunay mong ama. Nakakatawa ang TV. Ang news, nakakatawa ang news namin. Di ba lagi may nagre-report na weatherman? Bahala naman sa Malabon hanggang tuhod. Tuhod, Nino.
Kung tuhod di dagol yan, di okay lang. Tapos lagi may reporter, nasusunog na yung bahay ha. Kasalukuyan pong nasusunog ang bahay, kausapin po natin ang pamilyang nasusunugan. Kumusta po? Ito, masaya. Matagal na yung gusto masunog yung bahay na yan eh. It's a dream come true. May nabangga. May nabangga na motor. Duguan yung muka, lalapitan ng reporter. Ano pong pakiramdam nyo ngayon? Ang saya palang mabangga. Gusto ko ulitin. Commercial. Manood ka na ng commercial pa nag-aaway kayo. Manood ka na commercial. Safeguard. It kills 99.9% of germs. 1980s pa lang. Safeguard. It kills 99.9% of germs. 2020 na. Safeguard. It kills 99. Ba't di mo mapatay yung 0.1? Is there politics involved? Commercial ng beer. Walang lasing. Walang lasing. Lagi nagsasayawan. Sun, Mig Light. Kaya mga kabataan inom ng inom. Walang lasing eh. May babaeng commercial, babae lasing, nag-swimming. Pag-ahon, sexy pa din ang lakad. Hindi totoo yun. Ang babaeng lasing, nag-swimming, hindi naaahon yun. Kaya ako, pag gumawa ako ng commercial ng beer, mabilis lang. Totoo lang. Wala kasi sinungalingan. Parang ganito lang. Red Doors, ito ang tama. Para mahal na mahal ko siya. Iba yung suka ng mayaman at mahirap. Ang mayaman, pag sumuka, may steak, caviar, cordon bleu. Ang mahirap, pag sumuka, green lang. Tapos may dingdong. Wala yan dingdong yan, di matunaw-tunaw. Lalo na yung green peas, no? Uy, sayang to. Kevin, napakasaya ng buhay pamilya. Kaya palakpakan natin si Kevin, mga kaibigan. And Cecil, hindi ka mananalo kay Cecil, tanggapin mo na. Promise, dahil ang babae, historical. Akala mo lamang na tayo, pero nababaliktad nila ang sitwasyon, tayo nang mali. Nabangga ng asawa ko yung kotse, Honda Civic na bago, galit na galit ako, historical yung babae. Sabi ko, binangga mo yung kotse, ang mahal-mahal niyan, anong gagawin natin? Sabi sa asawa ko, nabangga ko lang yung kotse. Ikaw, natatandaan mo ba yung ginawa mo sa akin? Sabi ko, ano yun? September 18, 1996. Nako, yari ka, tigilan mo na yan. Tapos nanonood kayo ng TV, ang saya-saya nyo, relax ka lang, kahit masaya kayo, pag may pinakita sa TV na trailer na mga unfaithful, damay ka. Nagsasaya kami ng asawa ko, nakapakita ka ng trailer ng unfaithful, sabi sa asawa ko, tarantado ka, baka ginagawa mo sa akin to ha. Ang anak mo, ipapahama ka rin yan. May binata akong anak, nag-uwi ng babae sa bahay. Sinalubong ko ng asawa ko, halika dito. Yung anak mo, nag-uwi ng babae. O ano ngayon problema? Yung babae, hinatid ko sa guest room, sinara ko yung pinto. Yung anak mo, hinatid ko sa kwarto niya, sinara ko yung pinto. After 50 minutes, pagbalik ko, yung babae, wala na sa guest room. Binubuksan ko yung kwarto ng anak mo, nakalak, 10 minutes baka ko binuksan. Pagbukas, anong ginagawa ng anak mo? Ano? Naglalaro ng PS4. O di okay yun, na nakapatay yung TV. Kausapin mo. Sagusan ako, halika dito. Ba't di mo binuksan yung TV? Ang tanga-tanga mo eh. Kaya naman mga kaibigan, palapakan po natin Newlyweds.